Sabi nga nila, ang best revenge daw ay success. Pero para kay Isabel, kulang pa ito. Kaya naman gagamitin niya ang naging tagumpay para magiganti kina Noah. Hello, Noah. Sorry I'm late. Na-traffic kasi ako. How are you, Noah? It's been 7 long years, no? How are you, my ex-stepmother? Ikaw yung investor na kausap ko. Nagustuhan ko kasi yung business plan mo, Noah. Kaya naisip ko na hindi mo na ako dapat magpakilala sa'yo. Kasi baka mag-back out ka. Tsaka, para may thrill. Because who doesn't love surprises, right? Mahilig ka rin naman dun, di ba? Ginulat mo nga ako dati nung bigla mo na lang ako pinagpalit sa isang matanda. Excuse me, you? A businesswoman? Wait, may pera ka ba? Yes, I can assure you, Tita Betty. Lahat ng pera ko ngayon, hindi galing sa illegal. Because unlike you, hindi si Satanas ang business partner ko. Kung dati kinakaya-kaya mo ako, ngayon hindi na. Tama na, tama na! Ano ba? Kalma lang. Bastos ka. Oo nga, stepmother kita, dati. At hindi ako pumapato sa matanda. Pero wag na wag mo akong kakantiin dahil hindi kita uurungan. Let's go. Let's go! Yeah. Malayo na ang narating mo, Isabel. Sigurado ka pa bang gusto mo itong gawin? Sigurado ka pa bang gusto mong maghiganti? Manahimik ka na lang kasi! Ayun si... Ay, doktor! Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Yung alam mo tungkol sa negosyo ko. Tandaan mo, wala na dito ang tatay mo. Gaganti ako. At sisingilin ko silang lahat sa pagsira nila sa buhay ko. 재고 리스트 다 됐어요, 이사벨? 재고 리스트, 선생님, 다 끝났어요. 다음 주 주문도 다 끝났어요. 네일 페달도 다 끝났어요. 모든 다 했어요. Very good, very good. 정말 잘했어요, 정말 잘했어요. 내가 이사벨하고 1년 동안 일하면서 정말 우리 회사에서 너무 훌륭한 직원이었어요. 이따가 사무실로 오고 우리 프로모션에 대해서 얘기 좀 해요. 감사합니다. 그래요. 수고해요. 네, 수고하세요. Galing-galing mo talaga. Mas magaling ka pa sa mga matatagal dito. Sigurado kung mapopromote ka niyan. Sigurado ka na ba dito, Isabel? Iniwan natin yung trabaho natin sa Korea. Nakaipon naman na ako, honey. Tsaka nakausap ko na rin lahat ng suppliers ng amo natin. Magsusupply sila sa atin dito sa Pilipinas. Sa sarili kong negosyo. Tama ka, Han. Malayo na ang narating ko. Mataas na ang inabot ko. At ngayon, nasa taas na ako.
pwede ko nang itulak si Betty pabagsak sa lupa. Sisirain ko ang buhay nilang dalawa. Oras man ko anong mangyari sa akin. Bahala ka na sa anak ko. Anton, siyempre wala lang yun. Mahal na mahal ko yan eh. Kasama ko si Honey na luluwas pa Maynila. Susunod na lang ako agad sa inyo sa Maynila. Hello, Noah. Isabel, anong ginagawa mo dito? May itatayo lang akong branch ng business ko dito sa lugar na to. Matagal na rin akong hindi nakabalik dito, kaya bago ako umuwi, naisip kong dumaan muna para makapag-reminisce ng konti. Who would have thought? Nandito ka rin pala. Sorry, pasensya na lang sa nangyari ng isang linggo. Sa negosyo naman, wala si Betty doon. Kaya kung gusto mo, pwede pa rin natin ituloy. Kung interesado. Oo naman. Bakit hindi? Sabi nga nila, past is past. Si Betty lang naman ang hindi makamove on eh. Oh, ganyan ka makatingin. Baka malusaw ako. Laki kasi ng pinagbago mo. Halos hindi na kita nakilala. Alam mo, Noah, ikaw ang unang nagbago. Ikaw rin ang unang nang iwan. Sorry. Hanggang ngayon, sa maniwala ka man o hindi, nagsisisihan ko yun. Pinili ko si Betty noon dahil gusto ko matulungan ang pamilya ko. Yun ang totoo. Mahal mo ba siya? Oo. Mas higit pa sa pagmamahal mo sa akin dati. Ano? Ba't hindi ka makasagot? Isabel. Tinutulungan lang kita mag-isip. Kasi kung talagang mas minahal mo si Betty kaysa sa akin, wala kang mararamdaman sa halik na yun. Ang mga tao talagang sobra-sobrang magmahal, sobra-sobra ding magalit kapag nasaktan. May puwang pa nga kaya ang pagpapatawad sa puso ni Isabel? Isabel. Anong sabi ni Betty? Wala. Sinabi ko sa kanya na may kikitain akong kamag-anak. Maniwala naman siya. Tingin ko, oo. Isabel, mahal na mahal pa rin kita. Kung pwede ko nang ibalik yung oras, hindi na sana kita sinaktan. Magkasama na tayo ulit. Mahal na mahal din kita. Late ka na naman umuwi. May, Hindi mo man lang iniisip na may naghihintay sa'yo dito. pasensya ka na lang.
Masarap kasi yung kwentuhan namin at pinsan. Pinsan? Kada linggo na lang, may pinsan kang umuwi from Cebu. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Kung gusto mo nga, sa susunod, sumama kayo. Pagod na talaga ako. Sorry. Bukas na, ha? Ewan ko ba doon? Masyadong nanglalamig sa akin. Buti pa dati sa pinyahan yung nangyayari sa amin. Ngayon, parang patay na yung katabi ko sa kama. Madam, correct me if I'm wrong It's just my personal observation. Pero, hindi kaya nagkakaganyan si Noah simula nung dumating yung Isabel na yun? Nasaan na nga ba yung Noah na yan? Ba't nandito sa akin? Pinulat ko nga ako dati nung bigla mo na lang ako pinipalit sa isang matanda. Oh my God! Oh my God! This can't be! Isabel, may bago tayong orders for Batangas. Nasabi ko na rin to sa purchasing. So, kailangan na lang ng pirma mo. Tapos, para makapag-request na tayo ng pera sa finance. Okay, thanks. Thank you. Iwan ko na yan dyan, ha? Ay! Excuse me, meron po ba kayong appointment kay Miss Isabel? Hindi namin kailangan ng appointment para sampalin yung malanding mong boss. Tumabi ka nga dyan. Ay, no! Kayo ang umalis kung hindi tatawag ako ng security. Okay lang yan, honey. Welcome, my unexpected guests. Anong ginagawa ng dati kong madrasta dito sa opisina ko? Ano? Mag-a-apply ka ba? Sorry, kasi hindi ako tumatanggap na walang good moral character at valedictorian sa kalandian. Dami pa sinabi. Tingnan natin kung sino ang malandi ngayon. Sa'yo to, di ba? Anong ginagawa nito? Sa loob ng sasakyan ng asawa ko. Akin nga yan. Ewan ko ba sa asawa mo kung ba't napunta sa kanya? Baka naman klepto na siya. O baka naman nahawa na siya sa pagiging kriminal mo. May utang-takong sambal sa'yo. Don't worry. Ako din. May kasama pang interest. Ano? Demonita ka talaga! At so ano? Kung lumapit nga sa akin ang asawa mo, masisisi mo ba siya? I mean, look at you. My poor, old ex-stepmother. Kung dati, budhi mo lang ang nabubulok, ngayon, pati balat mo na naaagnas na rin. Security! Security! Itapon mo na nga yung mga yan sa labas. Itawa yung gusto! Hindi matakot ako. Ako dun. Mukhang gumagana na yung plano mo ngayon, Isabel. Alam mo, mukhang mababaliw na talaga yung si Betty. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Pwes, mas mababaliw pa siya sa susunod na gagawin. Pinipilit ako kahapon ni Betty na umamin tungkol sa atin. Sinugod niya rin ako sa opisina ng isang araw. Pero napaalis ko naman siya. Talaga, sinugod ka niya. Pasensya na lang, hindi ko alam yun. Okay lang yun. Kayang-kaya ko siya. Ba't hindi mo pa kasi siya iwan? Isabel, natatakot kasi ako. Baka mamaya
idawit pa ako ni Betty sa negosyo niya, kaya linilinis ko muna yung connection ko doon. Negosyo? At ano meron sa negosyo niya? Hindi ko maintindihan. Hindi lang kasi basta-basta pineapple farm ang negosyo ni Betty. Ginagamit niya yung mga pinya bilang lalagyan ng mga droga. Oh my God. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Yung alam mo tungkol sa negosyo ko. May kilala akong pulis. Baka matulungan nila tayo. Pero kailangan mo muna sabihin sa akin ang lahat. Pati lahat ng connection mo sa illegal na negosyo ni Betty. Para makaisip tayo ng paraan para hindi ka madamay. Isabel, natatakot talaga ako. Huwag ka matakot. Ipapakulong natin si Betty. At kapag malaya ka na sa kanya, pwede na tayong magsama. Basta sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman. Tutulungan kita. Where are you going? Ba't nakapack ka? Saan ka pupunta? Iiwan na kita. Matagal na tayong tapos. What? Are you crazy? You can't leave me. Ayoko na, Betty. Pag-usapan natin to. Ayoko na. Matagal mo nang alam na may problema tayo. Matagal na tayong tapos. No! Yeah, tabi. No! Bumalik ka nga dyan. Dahil may babae ka. Tama? Madam, may problema po tayo. Not now! Can't you see I'm busy? Sino? Madam, may mga pulis na po sa labas eh. What? May mga ebidensya kaming nakita na may tinatago kayo na drug business sa pinyahan nyo. At meron din kaming search and arrest warrant kina Miss Bettina Alencio at Mr. Noah Bartolome. Ito ang ebidensya. Sandali. Kasama po ako. Sama ka. Wala po akong kinalaman dyan. Wala akong alam tungkol dyan. Isabel, akala ko ba si Betty lang ang gusto mo ipakulong? Bakit pati si Noah? Yun naman talaga ang plano ko nung simula pa lang. Ang sirain ang buhay nilang lahat. Pero nagsisi na siya. Wala akong pakialam. Tama lang sa kanya to. Attorney, buti kumana yung padulas. Mag-ingat lang tayo. Itigil mo muna yung mga negosyo mo kasi hindi ka natitigilan ng mga pulis. Nawala ng lahat. Pati ang negosyo ko. Kung sino man yung nagsumbong sa akin, mapapatay ko talaga yun. Madam, nakakausap ko yung contact natin. Hindi mo kakayanin yung nalaman ko. Ano raw? Yung lead ng mga pulis, dito mismo nang galing kay Noah. What? Pinagtulungan ka ni Noah at Isabel. Walang niya ka! I-betrayed mo yung mapapatay kita! Ah! Isabel! Noah? Paano nangyari nandito ka? Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan din kita noon. Isabel, nagkamali ako noon. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yon. Kaya ginawa ko ang lahat para makabawi sa'yo. Sabay etong gagawin mo sa akin, pinaikot mo lang din pala ako. Kulang pa yan. Tinira mo ang buhay ko. Kaya kung ano man ang dinadanas mo ngayon, kulang na kulang pa yan.
Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kahit konti. Wala na ba talaga natitira, Isabel? Kasi hindi ako nagsinungaling sa'yo. Mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Betty, Sabi ko na nga ba, nagkikita pa rin kayong dalawa eh. Hi, stepdaughter. Hoy, may regalo ako sa inyo. Papatayin Betty! ko kayong dalawa. Betty, Ha? Pero mauna ka. Kung sa tingin mo natatakot ako sa'yo, pwes hindi. Dahil kahit ano pang gawin mo sa akin, nakuha ko na lahat sa'yo. Sinira ko na ang buhay mo. Dediretso ka na sa kulungan. Demonyo ka! That's fine. That's all right. Basta mauna ka sa inyo. tama na! Tigilan mo na sa Isabel! Noah! 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 Mag-ingat ka! Huwag ka makahingi dito! Isa ka pa! Isabel, umalis ka na dito. Baka madamay ka pa. Sige na, umalis ka na. Ang pagmamahal daw ay parang sinulid. Pag sobra ng buhol-buhol, mas okay nang putulin kaysa piliting ayusin. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na tayong pwedeng magsimula uli at tumahi ng bago nating kwento. Hearing ulit ng kaso ko sa 1 linggo. Pero sabi ng abogado na malaki yung chance ko na hindi makulong dahil self-defense naman yung nangyari. Salamat. Ako naman, pupunta muna ako sa Korea. Kami ni Honey. Doon muna ako pansamantala. Mag-aasikaso din ako ng mga suppliers para sa negosyo ko. Natutuwa ako na nakabangon ka ulit. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Lahat na nagawa ko sa'yo. Tama para sa akin yung Isabel. Pagkatapos ng lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Tama lang yun. Yung tanong mo pala noon, kung mahal pa kita, hindi ko nasagot. Tama naman para sa akin yun, Isabel. Pagkatapos lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Yung tanong mo pala noon, kung mahal kita, hindi kita nasagot. Baka mas mabuti kung hindi ko na lang sagutin. Baka mas tama yun para sa ating dalawa. Naiintindihan ko naman eh. Natanggap ko naman din. Na hanggang dito lang. Natanggap ko rin naman na hanggang dito lang talaga tayong dalawa.
Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marin Rivera at ito ang mas pinalakas na tadhana.